Hello, hello. Magandang hapon. Dito po ang hapon sa California, dito sa US. Kumusta naman po kayo? Saan kayo naroon? Magandang umaga, magandang hapon, o magandang gabi. Rosemary po mula dito sa California. Kumusta po? Kumusta po ang ating buhay-buhay? Ano po ba yung ating pinagkakaabalahan ngayon? Ano po ba yung ating mga pinagsusumikapang gawin? Alam ko na meron po tayong mga plano sa buhay, kaya po tayo nagsusumikap, di ba? Mga nagtatrabaho para sa pamilya, para sa mga anak. At kagaya ko rin po kayo na nagsusumikap para sa pamilya, para sa pangarap sa buhay, para sa aking nalalapit na pag-retiro. Ako nga po pala ay isang healthcare worker, isang medical assistant. At marahil ay nakikita niyo ako madalas sa social media, Facebook, Instagram, or TikTok. Diba? Ito po yung isang paraan para po ma-introduce ko yung aking sarili sa social media. At marahil nagtataka kayo kung ano yung aking pinagkakabalahan. Nako, marahil yung mga nakakakilala sa akin sasabihin nila, oh, dati, isa lang yang tahimik na tao, an introvert person. Pero ngayon, she is on social media all the time. Marami pong dahilan. At alam ko, ganun din kayo. Marami kayong dahilan, kaya meron kayong mga ginagawa sa buhay to improve your life, to improve yourself, and your family. 2 years ago, nag-start po ako ng isang digital business. At ito po ay ginawa ko noong after pandemic. At alam ko po na marami sa atin yung nag-struggle ng panahon na yun. Hindi lamang po yung health issue, hindi lamang yung personal issue, yung trabaho, karamihan, we struggle financially. Kaya marami po sa atin noon dahil ang hirap humanap ng trabaho, maraming company na nag-lockdown noon at nag-declare ng bankruptcy dahil hindi na sila nakapag-open agad, hindi na sila nakapag-open ng kanilang business. At maraming nawala ng trabaho noon. At isa na doon yung aking asawa. Nag-close yung kanilang company, totally close out. At it took him many months to find another job. Napakahirap po at yung after the pandemic, konti na lang po yung nagbukas, nag-open ng kanilang business. At marami ang nag-struggle sa atin. At nauso po yung online business. Matagal na pong mayroong online business pero doon nag-boom dahil marami nga naghahanap ng another source of income at maraming mga business online na nag-bloom noon. At hanggang ngayon. At dahil nga sa financially unstable ang aking pamilya noon, so sabi ko, I need to find something dahil napakahirap po na ikaw lang yung inaasahan dahil dito, buhay Amerika, napakahirap ang buhay. Everything talks about money. Kung wala kang pera, hindi ka makakasurvive.
yung aming, kaunting naipon noon halos maubos dahil ako lang yung kumikita. Marami kaming binabayarang mortgages, maraming, bills at ang pinakamasakit na nangyari before the pandemic, pareho kaming, nag-loan, sabay kaming nag-loan ng, mister ko ng aming service car. Dahil yung aming ginagamit ay halos bumigay na pero hindi namin naisip na gano'n ang mangyayari. So, we're so excited. Nag-loan kami sabay. After 2 weeks, nagkaroon ng lockdown at yun na nga, dumating na yung pinakamalaking pagsubok sa amin. So, sa madaling sabi, I was the only one working on that time. At I'm just so grateful na hindi na naapektuhan yung trabaho ko. Pero yung emotional stress dahil sa pandemic, dahil sa virus, doon ako halos talagang ma-depress ako kasi pagpasok ko sa trabaho, iniisip ko kapag uwi ko, dala-dala ko na yung virus na makakahawa ako sa ibang family members ko. Napakahirap yung mental situation ng mga nasa healthcare noon dahil yun nga ang kinatatakot nila. Kung sakaling ma-infect ka ng virus, siyempre noon hindi pa agad na-discover yung vaccine. Paano na mangyayari? Ano na mangyayari sa pamilya mo? Lalong-lalo na kagaya ko, meron akong aging parents sa Pilipinas. Paano ko sila masusuportahan kung ako ay magkakasakit? Hindi ko nga alam kung pag nahawa ka ng virus, makakasurvive ka pa dahil napaka-contagious, napakahirap ng panahon na yon. Dahil kapag ka na-infect ka, talagang very serious ang effect ng virus. So, yun nga, sa madaling sabi, we struggle so much. It took years, I think 2 years, bago unti-unting makabangon ang ating buong mundo noon pagdating sa pandemic. Nagbukas na paunti-unti ang business, pero napakahirap pa din ang buhay. At naisipan ko to find another source of income, and I found this digital business. Siyempre, hindi ako ganun ka I would say nagtiwala. I was so skeptical, I was so scared dahil wala naman akong alam sa business, wala naman akong alam, hindi naman ako nagkaroon ng business background. Hindi ako marunong sa strategies when it comes to business. So, I do diligence, I research, I studied about it. And the owner of the video ad that I found on Facebook, she reached out to me, isang kababayan nating nurse from Canada, ang nagbigay ng clarification about it. So, she gave me time to think about it. She gave me all the information that I need to know para maging komportable ako, para malaman ko yung legitimacy, yung how the business works. And yun nga, I'm just so grateful na naunawaan ko at naintindihan ko. Kaya lang nandun pa rin yung doubt ko, yung fear ko. Kung paano ko, just in case I will join
tinatanong ko sa sarili ko, am I able to run it? Am I able to do it? Pero, yun palang, 'pag nandun ka na doon sa sitwasyon na kailangan mo talagang gumawa ng paraan, yung big why, the reason why na kailangan mong gawin 'to, yun yung magpu-push sa'yo. Yun yung magpu-push sa'yo na, why don't you try? Kasi wala namang mawawala, pag-aralan mo lang mabuti, you just need to have an open mind and, willingness to learn and, to take a risk. Kasi wala namang nagtatagumpay na hindi, nag-try. Kaya sabi ko, I need this one. I need to try this one. So, I said yes to it and, I joined the business. Salamat sa isang, step-by-step training na nag-guide sa akin, sa mentorship ng aking coach at doon sa global community na hindi ko ini-expect how they are very grateful na nakilala ko at yung they will help you. They are there for you as a family, as a friend. Wala, hindi mo mararanasan yung competition, yung, division sa grupo dahil kung ano yung mga, kailangan mong matutunan, kung ano yung mga struggle mo, ano yung dapat mong gawin, they will guide you. Akala ko I'm not able to run it but with their help. At, siyempre nandun pa rin yung takot pero ang pinakamalaking nag-push sa akin yung talagang, gusto kong meron akong magawa, maitulong para sa sarili ko, sa pamilya ko. At hindi naman ako nagsisisi, I don't have any regret to, joining in this business dahil in the long run na nandito na ako for 2 years, nakita ko yung, development. Hindi nga naman gano'n kadali. It's not an overnight, changes or transformation, pero nandun yung pag-asa, nandun yung, liwanag. Kailangan mo lang talaga yung, magtiwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin, yung determinasyon mo na matuto at, yung willingness na, no matter what happened, no matter what struggle you encountered, you're able to overcome it. Kasi, yun ang kailangan mo. Ang sinasabi nila kapagka nag-try ka tapos siyempre meron mga pagkakataon na you experience challenges, experience struggle. At yun yung time na either na mag-give up ka or you need to continue. Marami kang pagdadaanan, marami akong pinagdaanan, mga struggle, mga challenges, pero I have the community that are willing to help, willing to, bring you up, cheer you up, and extend their help for you. Kaya, baka, gusto ko lang i-share sa inyo to those people who are watching or who will, able to watch this message. If you are looking for something na, makatutulong sa inyo in the future, I would say hindi naman ito overnight. It's a long process. It's a journey. It's not, like you win the lotto. You will study, you will learn, you will grow in here, and, from there you will see the result. And, kung kayo ay
willing to find a better way or something na pwede niyong pag-aralan, pwede niyong gawin, pwede niyong i-apply sa sarili niyo. You can message me, you can send me your email, your response, your comments here, and I am very happy to discuss it with you how it works. Marami pa kayong kailangan malaman. At ito ay i-share ko lang how I started in this business. At hindi ko sinasabi na the moment I joined in this business ay naabot ko agad yung gusto kong maabot. Hindi. I work hard for it. In any other struggle, in any other plan or goal na ginagawa natin, there's so many ups and downs, pero andun yung determination ko, andun yung lakas ng loob ko at pagtitiwala, hindi lamang sa sarili, kundi sa proseso ng programa na ginagawa ko. So, I am very happy to share more information about it. Marami pa akong gustong i-share sa inyo, pero I would say I will share it to you next time. At sana nandiyan kayo palagi, handang makinig. Hindi man sana hindi ko kayo naabala sa inyong mga ginagawa. So, you can try registering on my website, www.rosemariejavier.com, and just try watch the free webinar. There's no pressure. It's only information and education. Baka in the future, maisipan nyo ring mag-start ng isang online business kagaya. So, I hope to see you next time, and thank you for watching. God bless you all.